Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nalapnos ang isang lalaki sa Maynila matapos masabugan dahil umano sa tumagas na LPG. Nabagsakan pa siya ng nasusunog na lona kaya nadagdagan ang lapnos sa balat. Ang unang pinagdalhang ospital, hindi umano sila tinanggap. Umaapela ngayon ng tulong ang pamilya sa gamutan. At nakatutok si Jomer Apresto. Hindi gaanong hagip sa CCTV pero matatanaw ang isang tao na tumatakbo habang nasusunog ang kanyang katawan. Sa barangay 871 sa Pandacan, Maynila, lapnos ang balat ng 41 anyos na si Anicete Benito matapos siyang masabugan ng LPG. Ayon sa barangay, nangyari ito habang naghahanda siya ng lulutuing pambentang almusal. Gamit ang fire extinguisher ng barangay, dali-dali raw nilang sinubukang apulahin ang apoy. Agad din daw pinuntahan at ginising ng biktima ang dalawa niyang anak. Kumuha siya ng kumot para basain, para maano yung kalan, matakpan. Para yung dalawang bata, para maitawid niya palabas. Matapos makalabas ng bahay ang kanyang mga anak, sakto naman na nabagsakan ng nasusunog na lona ang katawan ng biktima. Kaya nadagdagan palalo ang lapnos sa kanyang balat. Pagkalusan ng lona, umano sa katawan niya. Kaya nakaubad kayo siya eh. Kaya ang bilis ng kapit ng ng lona sa kanya. Agad namang isinakay sa mobil ng barangay ang biktima papunta sa pagamutan. Pero sabi ng anak ng biktima, hindi agad tinanggap sa ospital ang kanyang tatay. Bakit niyo po hindi tinanggap kung kailan critical na po? Nakita niyo naman po yung kalagayan ng tatay ko noon. Hindi niyo man lang po binigyan ng first aid. Tinanggap naman ang biktima sa Philippine General Hospital at makalipas ang 11 oras na operasyon, stable na ang kanyang kondisyon pero kinailangang bendahan ang kanyang buong katawan. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa ospital na sinasabing hindi tumanggap sa biktima pero wala pa silang opisyal na pahayag. Base sa Republic Act 8344, maaring patawan ng parusa o penalty ang isang ospital na hindi tumanggap o hindi nagbigay ng karampatang lunas sa isang pasyente sa emergency cases. Nananawagan naman ng tulong sa lokal na pamahalaan ng pamilya ng biktima para sa pambili niya ng mga gamot. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagsabog ng LPG. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Nahulog sa bangin ang isang truck sa Sultan Kudarat dahil umano sa nawalang preno. Hindi bababa sa siyam na sakay ang patay. Nakatutok si Dano Tingkungko. Nagkagulo ang mga tao sa gilid ng Highway 70 sa Barangay Cristian Nuevo sa Lebac, Sultan Kudarat, pasado alas 5 kahapon. May mga nakaupo sa gilid ng kalsada na duguan at halos lupaypay na. Ang mga sugatan, pasahero pala ng isang mini dump truck na nahulog sa bangin sa tabi ng kalsada. Ayon sa Lebac Municipal Police, 24 ang sakay ng truck kabilang ang driver. Galing daw ang mga biktima sa Barangay Poloy-Poloy sa Lebac para sa pamamanhikan para sa mga Muslim. Habang nasa biyahe pa uwi, nawala naman ng preno ang truck pagdating sa pakurba at pababang bahagi ng daan. Nawala ng kontrol ang driver at nahulog sa bangin na nasa 100 metro ang lalim. Yung area talaga, mahirap talaga doon. Kahit nga yung nakausap natin, yung mga kapulisan natin na taga doon sa Libak, na pag dumadaan sila doon, careful talaga sila. Kasi kahit nga yung sasakyan mo is yung maayos, ay mahirapan ka talaga. Hindi bababa sa siyam na sakay ng truck ang nasawi. Ang mga residenteng nakakita ng insidente nagtulong-tulong para tumawag ng mga rescuer at agad madala sa ospital ang mga biktima. Bali, siyam na po lahat. Ang sugatan sa lahat-lahat po sila is 15. Pahirapan ang pag-rescue sa ilang naipit sa truck na inabot ng hanggang alas 8 ng gabi bago nakuha. Kasi dito sa area namin, matataas yung rito, bundok. So, medyo matarik ang daanan. Agad isinugod sa ospital ang mga sugatan. Patuloy silang nagpapagaling. Ngayong araw na ilibing na rin ang mga labi ng mga nasawi. Sinisikap namin makuha ang panig ng driver na kabilang sa mga sugatan at nagpapagaling pa sa ospital, gayon din ang panig ng mga biktima at pamilya ng mga nasawi. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Sa pag-archive ng Senado sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte,
Binatikos ng ilang senador ang Kamara na siyang naghain ng reklamong tinawag na unconstitutional ng Supreme Court. Hati rin ng mga senador kung may tuturing bang patay na ang impeachment complaint o maaari pang buhayin. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. Inayos na ng Senado ang wording ng motion para sa pag-archive ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nang subukan pa ni Senate Minority Leader Tito Soto na pigilan ang botohan. Nagmotion siyang ipagpaliban muna ang desisyon habang may nakabinbin pang motion for reconsideration sa Supreme Court. Pero tinanggihan ito ng nakararaming senador kaya natuloy ang botohan. My God, have mercy on your decision. I move to transfer the articles of impeachment to the archives. I so move, Mr. President. Ang resulta, 19-4 pabor sa pag-archive ng impeachment complaint. Kabilang sa pumabor sina Senate President Jesus Codero, mga Duterte allies na sina Senadora Amy Marcos, Senador Bato de la Rosa, Bongo at Robin Padilla, pati ang miyembro ng minorya na si Senador Mig Zubiri. Let history, Mr. President, record that in this moment, we chose the Constitution. We chose the rule of law by defending the integrity of the Supreme Court and maintaining the system of checks and balances under our Republican system of government. To the House of Representatives, I say, do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of a few who did things haphazardly, gravely abused their discretion, and violated due process rights under the Constitution. The Senate is not your playground. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol. Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Bumoto man pabor sa pag-archive ng impeachment complaint, may hamon si Senador Erwin Tulfo sa bise. Ang boto kong ito ay hindi para i-absuelto si VP Sara Duterte. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Ang apat naman na hindi pumabor sa motion, sina Senate Minority Leader Tito Soto at kasamahan sa minorya na si Senadora Riza Ontiveros, pati ang mga miyembro ng mayorya na sina Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Anything that will make it easier for a public officer to evade accountability should be opposed. Madismiss man natin ngayon o ma-archive ang articles of impeachment, mas mahirap i-dismiss o i-archive ang daing ng mga tao sa pananagutan at katarungan. Ang boto na no ay hindi nangangahulugan na hindi natin nirerespeto ang pasya o kapangyarihan ng Korte Suprema. Lalo-lalo na't hindi pa ito pinal. Hintayin lang ang final decision. Kaya kataka-taka kung bakit kailangan magkaroon ng archiving. Nag-abstain naman si Senador Panfilo Lacson dahil gusto raw niyang hintayin ang final ruling ng Supreme Court. In-archive ng Senado ang reklamo alinsunod sa ruling ng Korte Suprema na null and void ang impeachment complaint sa simula pa lamang dahil labag ito sa one-year bar rule at may mga hindi nasunod ang Kamara sa proseso. Ano nga bang ibig sabihin kapag sinabing na-archive ang articles of impeachment? Ayon sa ilang senador, para itong itinabi na pwedeng ilabas o buhayin muli. Pero para sa ilan, mistulang patay na ang impeachment. I know for a fact, once it is archived, it is dead.
Yes, it's dead, but it's not really buried. But yes, it's dead. In effect, because it's in the archive. But sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Pag in-archive, kahit hindi pa patay, napakahirap ilabas sa archives. Kailangan pa mag-majority vote. Pag sinabi ng Korte Suprema, we are reconsidering the decision. Di bubuhayin uli. Napakasimple naman nun eh. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Kinwestiyon ni House Speaker Martin Romualdez ang anyay pagmamadali ng Senado sa pag-archive ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Lalo't hinihintay pa ang desisyon ng Korte Suprema sa apela ng Kamara. Sinagot din niya ang mga batikos na ibinato sa kanya at sa Kamara ng mga senador. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa ginawang pag-archive ng Senado sa impeachment, sabi ni House Speaker Martin Romualdez, inilibing daw ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Romualdez, hindi raw ang paghahain ng impeachment ang minadali, kundi ang paglilibing nito. Yan daw ay kahit pa hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema na nagsabing unconstitutional ang Articles of Impeachment. Sabi ni Romualdez, aktibo pa ang kaso at hiningan pa ng Korte ang mga respondent ng kanilang tugon sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Pero pagpuna ni Romualdez, binato raw sila ng mga personal na pag-atake at akusasyon at pangmamaliit sa kanilang constitutional duty para palabasin paglalaro lang ito sa kapangyarihan. Hindi lang daw ito unfair, kundi mapanganib din dahil pinahihina nito ang tiwala ng publiko sa checks and balances sa isang demokrasya. Sabi kasi ng ilang senador, pamumulitika at pagkontra lang kay Duterte ang impeachment, puntong pinalagan din ng iba pang kongresista. The family name is just accidental. Alam po natin yan at kailangan po as public officers, we need to make ourselves accountable. Kung pinayagan lamang po kami ng Senado na mailatag yung mga ebidensya sa impeachment trial at wala po kaming napatunayan, siguro po pwede po nating masabi na ito'y pamumulitika lamang. Justice! Justice! Justice for the people! Ang pag-archive ng Senado sa impeachment complaint, sinalubong ng mga protesta ngayong araw. Binatikos din ng ilang mamabatas ang ginawang ito ng Senado. Bakit sila nagmamadali? Hindi po ibig sabihin dahil immediately executory, final na. Kasi nga, meron pang motion for reconsideration. Nakakahiya ang desisyon ng Senado. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. These senators will go down in our Philippine history as cowards, mga senaduwag. Matapos ang aksyon ng Senado sa impeachment, handa na ba ang Kamara na mag-move on at hintayin na lang ang February 2026 para maghain ulit ang impeachment complaint laban sa bise? Antayin po muna natin ang resulta ng MR. Para sa amin, hindi pa po tapos yung laban. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kahit na archive na sa Senado ang impeachment complaint, sabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte, masyado pang maaga para masabing patay na ito. Kaya handa raw sila sa anumang kahinatnan nito. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, in the matter of the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives, the same is hereby approved. Hindi raw inaasahan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Senado na i-archive o isang tabi muna ang Articles of Impeachment laban sa bise. Pinuri ang mga pahayag ng mga senador sa sesyon kahapon. Pero kahit naka-archive na, sinabi ng tagapagsalita ng defense team ng bise na hindi pa rin daw masasabing patay na ang impeachment. I think it's too early to say kasi nga may MR pa and we don't want to preempt the decision of the Supreme Court on
the motion for reconsideration. Ano man daw ang kahinatnan ng articles of impeachment, handa raw ang defense team ng BISE. I'm really not so familiar doon sa mismong rules ng Senate. So, pero narinig nga natin kanina yan na posible namang mabuhay. Sa atin naman, we're ready for any eventuality. Idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang inihayang impeachment complaint. Ngayon, nakatutok daw ang kampo ng BISE sa paghahanda ng komento na hinihingi ng Korte Suprema para sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Binulabog ng pamamaril ang isang paaralan sa Santa Rosa sa Nueva Ecija. Ang biktimang estudyante, pinasok sa silid-aralan at saka binaril ang suspect na dati umano niyang kasintahan. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi? Mel, nasa critical na condition pa rin sa ospital ang biktima at ang suspect sa nangyaring pamamaril kanina dito sa Santa Rosa Central School dito sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Ang mga estudyanteng nakasaksi naman sa krimen, tinutulungan daw ngayon dahil sa traumang dulot ng insidente. Pasado alas 10 ng umaga, makikita ang pagmamadali ng mga emergency personnel sa loob ng Santa Rosa Central School. 2 umunong binaril ang itinawag ng eskwelahan. Ayon sa Santa Rosa PNP, alas 10 ng umaga kanina nang makapasok ang 18 taong gulang na suspect sa eskwelahan at binaril ang kanyang 15 taong gulang na dating kasintahan. According po sa guard, nung una pinigil niya, which is napigilan naman, then inantay niya siguro na maglabasan yung ibang students, sumabay doon. So hindi na na-notice nung security guard na nakapost doon. Pagdating sa classroom ng biktima, pilit daw pinalalabas ang suspect ang dating kasintahan. Nang hindi ito lumabas, dito na raw pumasok ang suspect, binaril ang biktima at saka nagbaril sa sarili. Ang nakita is upper part po ng katawan, which is probably neck at ulo. So waiting pa tayo sa official statement po ng written galing po sa hospital para i-confirm po natin kung ano po talaga ang tama nila. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang ginamit sa krimen na isang small caliber .22 snub-nose revolver. Hanggang ngayon, hindi pa raw gaanong makausap ang mga estudyante at gurong nakasaksi sa insidente dahil sa trauma. Kapwa isinugod sa Doctors Hospital sa Cabanatuan City ang dalawa, pero kalaunan, inilipat sa Paulino Garcia Memorial Medical Center ang suspect. Tumanggi pang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima at suspect, maging ang mga kawani ng ospital. Ang eskwelahan naman, pansamantala munang isinara. Ayon sa panggaming gwardiya na nakausap ng GMA Integrated News, sinisita nila mga hindi estudyante sa eskwelahan na gustong pumasok, pero hindi raw sila nagsasagawa ng pagkapkap. Kung lisensyado po kaming gwardiya, pwede kami kumapkap ng tao. Mel, patuloy pang iniimbestigahan ng Santa Rosa PNP kung saan nakuha ng suspect yung ginamit na baril at kung ito ay lisensyado. Ang tinitingnan rin ng PNP yung social media account ng suspect dahil posibleng may mga senyales na rito ang suspect. Yan ang latest mula dito sa Nueva Ecija. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Ikinatuwa ng ilang magsasaka ang suspensyon sa imported na bigas sa panahon ng anihan sa Setyembre at Oktubre. Pero sabi ng isang grupo, panandalian lamang na makakaluwag yan. Nakatutok si Maki Pulido. Sa isang tindahan sa Mega Q-Mart, Quezon City, 50 pesos na lang ang kilo ng imported rice mula sa 60 pesos noong nakaraang taon. 38 pesos naman ang kilo ng local rice mula sa dating 45 pesos. Yung budget na imbis na papunta sa bigas, madadagdag na lang po sa ulam. Nagsimulang magmura ang bigas nang bumaha ang imported rice dahil sa mababang taripa. Pero umaray ang mga magsasaka dahil nabarat na sa 8 to 10 pesos per kilo ang bentahan ng palay. Kasi sa ngayon pag may imported, bumabang presyo, hindi namin mabawi yung mga puhunan namin. Kaya pinasuspindi na ni Pangulong Bongbong Marcos ang importasyon ng bigas sa Setyembre at Oktubre, mga panahon ng anihan kung kailan inaasahang may sapat namang bigas para hindi lubhang tumaas ang presyo. Ikinatuwa ito ng ilang mga magsasaka sa Nueva Ecija at sana nga raw mas tagalan pa ang suspensyon.
Maganda na rin yun. So naramdaman na rin ng mga magsasaka natin na umaani ngayon. Tingin ng Ibon Foundation, panandalian lang na makakaluwag ang mga magsasaka dahil hindi pa rin sapat ang suporta ng gobyerno sa sektor ng agrikultura. Pagkulang na ulit ang supply, aaray na naman ang mga mamimili o aasa na naman sa import. Kung hindi na-address yung dahilan kung bakit mahal yung produksyon ng bigas, yung kakulangan ng suporta ng gobyerno, paikot-ikot lang yung problema. Sabi pa ni dating DA Undersecretary Fermin Adriano, dahil may pumasok ng stock ng imported na bigas, pwede itong i-hoard para ibenta sa mahal na presyo. Katulad itong ginawa nila last year nung yung presyo, tumataas ang tumataas, kahit marami ng stocks, ayaw nilang i-release. Eh ngayon, nakita nila na, import ba ng 2 months? Sasabihin nila, import ba ng 2 months? Di walang supply, sasabihin nila, di pwede natin taasan ng presyo. Pero hindi nakikita ni Secretary Arsenio Balisaca ng Department of Economy, Planning and Development ang pagmahal ng bigas. Sabay giit na tinututukan ng administrasyon ang sektor ng agrikultura. Even if we suspend the importation and during the harvest season, that is from in September and October, there will be enough supply, the availability of rice close to what it is during normal times. It's not likely going to cause increases in inflation. Wala pang paggalaw sa presyo ng binibentang bigas ng rice retailer na si Maynard, pero may dagdag na raw ang pasa ng kanilang supplier. Posibleng umakyat. Dahil ngayon pa lang nag-uumpisa na na tumataas mga dating nakukuha namin na plus 20, plus 50 per 25 kilos. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.